walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laman. Hello. Kamusta ang lahat? Kamusta ang yung weekdays? Wala ba kayong napapansin? Ano? Kasi actually matagal nang sinasabi ni Pas Ems na ganito, mag-preach. Pero matagal ko kasing inaayawan, no? Siyempre. Pero si Lord, hindi mo kasi siya maayawan. No? So, gusto ko lang tanungin, na naranasan niyo na ba na yung meron kayong tinulungan, tapos wala man lang nag-thank you, di ba? Marami tong nababasa niyo to sa sa Facebook, di ba? Yung mga naglalabas ng mga sama ng loob, di ba? Ha? Sabi, pautang, tapos sila pa yung, di ba? Lalo na yung yung tinodo mo yung tulong sa isang sa taong yon, tapos walang ni thank you, wala. Masakit, di ba? Siyempre, masakit din para kay Lord. Pag si Lord, pero kay Lord, actually hindi niya kailangan yun no? Kasi ang Panginoon, napaka-merciful. Gusto lang ni Lord na matuto tayo. Gusto lang ni Lord na meron tayong grateful heart. Meron tayong puso na marunong magpasalamat at tawag dito, yung ma-appreciate yung mga tulong, no? So our anchor verse will be coming from Luke 17, chapter 17, verse 17 to 18. Sabi diyan, Jesus asked, Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? And for our scripture, will be coming from Luke 17, 11 to 19. So, lahat, basahin natin Sabay-sabay tayo. As Jesus continued toward Jerusalem, as he entered the village there, 10 men with leprosy stood at a distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. He looked at them and said, Go, show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed of their leprosy. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus, shouting, Praise God! He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had. This man was Samaritan. Jesus asked, Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? And Jesus said to the man, Stand up and go. Your faith has healed you. Let's pray. We thank you, Lord, for the day that you have given us, Lord God. We thank you, Lord, for this hour, Lord God, for this opportunity, Lord God. Use me, Lord, as your mouthpiece. And hide me, Lord, behind your cross. At pawang salita niyo lang po ang mamumutawi sa aking bibig, Panginoon. May your holy angels also be with us, and may the Holy Spirit dwells on us. All of us, Lord God, open our hearts and mind, Panginoon, to receive your message. And we give back all the glory, honor, and praise to you, Lord God. We love you, Father. We love you, Jesus. Love you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. So, konting lang dun sa mga leprosy natin doon nung unang panahon, parang it's a sign of curse, no? And so lahat po ba dito tawag dito, alam kung ano yung leprosy? Yung tagyawat? Hindi, alam yung leprosy. So, ang leprosy is from Mycobacterium leprae, no? Na ina-attack yung nervous system natin. It will start with yung mga nerve ending natin. Will start from the fingers, yung mga hindi na tayo nakakaramdam, hanggang sa
kunti-kunting yung mawawala yung mga pakiramdam natin. Meron po tayong ano ngayon, what are the lepers in our generation? No? Alam ko, lahat alam nyo to. Narinig nyo na tong pride of life, lust of the flesh, and lust of the eyes. Ilang beses nyo tong napapakinggan, ilang beses nyo na tong na-experience na naririnig sa mga pastors and sa mga kaibigan nyo or sa mga life lesson, no? Gusto lang nating bigyang diin yung mga, so in our generation as of today, even before, so ngayon, yung lepers natin sa generation natin, ito yung mga pride of life, lust of the flesh, and lust of the eyes. Ano ba yung pride of life? Albert. Hindi, gusto ko lang may participation. Hindi, lahat naman tayo, merong ano. Hindi, actually, mas maganda yung ganito. Yung tayo, di ba? Meron tayong participation, hindi yung ako lang yung nagsasalita. Oo, teka, namula ka. Nakakalimutan pa lang. Sige, bigyan mo na kita ng 5 minutes dyan. Unang-una, siyempre, from the root word pride. No? Ma-pride. Arrogance. Ano ba yung arrogance? Tulungan niyo ko, hindi ko alam eh. Ha? Mayabang, no? Mayabang. Pride. Pride. Oh, may pinapatamahan ka. Self-promotion. No? Kahit yung, nagbubuhat ng bangko. Entitled. Isa pa, greed. No? Ito yung mga pride of life sa buhay natin. Ito yung mga pride of life sa buhay natin na minsan hindi natin napapansin. No? Na ano na pala tayo? Mayabang. No? Minsan, let's say in my experience, no, ito, ano ko sa inyo, yung sa may, sa ABA, interview kami noon sa ABA para sa Saudi. So, in-interview ako. Sabi nung nag-interview sa akin, siguro hindi niya alam talaga, hindi niya maintindihan yung sagot ko kasi puro mali. Mali yung sagot ko. Tinanong ako, sabi niya, pwede bang sa MS na lang kita ilagay? Ang sagot ko, hindi, ICU ako eh. ICU ako eh. Pero, actually, binibigyan niya ako ng chance na tatanggapin niya ako, pero sa med-search niya ako ilalagay. Pero dahil pinilit ko na hindi gusto, ICU ako, ma-pride ako, mayabang. Pero, yun pala, mali-mali yung mga sagot ko. Kinausap yung asawa ko, kinausap si Pastor, sabi niya, kamusta? Sabi niya, hindi ko talaga alam kung ano pinagsasabi niya. So, ibig sabihin, di ba, wala na nga akong alam doon sa mga sinasabi ko, mayabang pa rin ako. Di ba? Yun yung pride. Yun yung pride natin. Yun yung pride ko pala. Pride ko noon. Pride ko noon. Kasi nung una, masyadong mataas yung tingin ko sa sarili ko. Kahit mababa lang ako, mataas yung tingin ko sa sarili ko. Di ba? Yung pagiging self-promotion. Sino sa dito naka-experience yung nag-promote ng sarili? Yung, pogi ako, gano'n. Maganda ako. Lahat, di ba? Pag natingin kayo sa salamin, ang ganda ko naman, yung pogi-pogi ko, di ba? Hindi, wala. Naku. Self-appreciation ba yun? So, ito yung mga pride of life na, yun, sinabi ko sa inyo, yung experience ko nung wala pa akong relasyon sa Panginoon. And also yung lust of the flesh. No? Lust of the flesh. Ano ba yung mga lust of the flesh? Sinful lust. Ano ba yung lust sa Tagalog? Pangit pakinggan sa Tagalog eh. Pagnanasa. Pagnanasa. Na actually, hindi lang yung pagnanasa sa kapwa-tao. Huwag kayong masasaktan. Lust for food. Tawa kayo? Di ba? Gluttony is bad. Yung sobrang kain natin, kasi yung inaano natin yung flesh natin eh. Sinusunod natin yung gusto ng flesh natin. So lust of the flesh yan. Hindi, nagulat nga ako, lust of the flesh pala yung pagkain ng madami. So, tamang-tama yan. Wala kaming hinandang pagkain, wala tayong pagkain.
Magkakwentuhan lang tayo buong gabi. Ano pa yung iba? Adultery. 'Di ba? Pag meron kayong lust of the flesh, may pagnanasa ka, doon na papasok yung adultery. No? Ako nung wala pa akong relasyon sa Panginoon nung nasa kamunduhan pa tayo, no? Talagang malakas yung ano natin sa lust of the flesh. Fornication. Nako. Kung bubuksan mo yung Google ko, parang volume 1, volume 2, nandun. Di ba? Magugulat ka na lang. Pero dahil I'm very thankful na nakilala namin si Lord, yung nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, na wala yung mga ganon. And I'm proud, no? Ako, hindi ko kinakahiya yung karanasan ko noon. Kasi, actually, mas naging proud ako dahil nawala na yung mga yon. And, alam ni Lord yun. Pero matagal ho yun nawala. Dahil, even nung we accepted Jesus Christ noong 2016, tapos 2016, tas 1 year akong nililigawan nung nila Nanay Pao and Tay Carlo. Papasalamat ako. Kasi kung hindi dahil sa kanila, kung hindi kami tsinagaan, wala kami dito. I mean, wala kami yung hindi namin nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. And then, so, ito na nga. 'Di ba? 2016, no? 2016, then, tagal. Kahit nung nasa Abu Dhabi pa ako, nag-church na ako noon, meron pa rin mga fornication. Umabot pa nga dito sa San Antonio. Hanggang San Antonio. Halos 5 years, simula nung nakilala ko ang Panginoon, mayroon na akong relasyon sa Panginoon, na napupunta pa rin ako sa kamunduhan. Pero I'm very proud na ngayon wala na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat. And I'm grateful kay Lord talaga. At walang ibang makapagpabago, kundi ang Panginoon lang. Hindi yung asawa mo, kasi yung asawa ko, lagi akong pinapagalitan. Yun naman. Di ba? Wala. Hindi ko siya pinapakinggan. Pero once you started walking with the Lord, no? And the Holy Spirit will dwell on you, He will guide you, He will teach you the right way. Amen? So, pangatlo is lust of the eyes. Yung lust of the eyes is parang ganun din, mapupunta dun sa lust of the flesh. Example of lust of the eyes, covetousness. Ano sa Tagalog ang covetousness? It is a strong desire, no? Strong desire, parang strong desire pwede din sa tao, but mostly sa mga bagay, no? Strong desire, parang ako, gusto kong magkaroon ng pulsos. Pero hindi. No, ha? Ano pa? Pag-imbot, yun. Masama pala yun. No? Lalo nang gusto mong magkaroon ng material things na nagkaroon ka ng strong desire for material possession. Na kahit magkasala ka na, makuha mo lang yung material na yun. Di ba? Maraming mga nangyayaring ganyan. Di baling magkasala, basta makuha ko lang yung gusto ko. Di ba? Ako, nagkasala ako noon nung nakuha ko yung gusto ko para lang makuha yung asawa ko. Ano pa yung example ng lust of the eye? Jealousy. No? Pag naiinggit tayo sa mga kapwa natin, inggit. Meron akong ka-work, sabi, nagkwento lang siya sa akin. Hindi naman siguro chismis. Kwento lang siya, nagkwento. I-share ko lang. Diba? Hindi naman to, hindi naman chismis. Hindi wala naman mapakalanan. Nagkwento lang siya. Kwento, sabi niya, alam mo, yung may kilala, yung mga kaibigan kong gano'n, meron siyang yung parang friend ng friend niya, na group of friends. Whatever car na bibili nung isa, lahat, kailangan meron sila. Parang yung isa bumili ng Tesla, lahat nag-Tesla. Yung isa bumili ng truck, lahat nag-truck. No, yun yung jealousy. Isa yan sa mga lust of the eye. And
isa pa yung mga basta everything that is, lahat na, all that is in the world. No? Walang contentment. Sa ngayon ba, nakakaramdam pa rin kayo ng hindi kontento? Sa pagkain, oo, di ba? Pag gutom ka, daw kontento, kakain ulit ako. Di ba? Let's say, yung bike ko, hardtail, kailangan ko ng pulso. Walang contentment. Oy, ako doon? Guilty ako doon sa Pero doon sa sa bike, nagpaparintig lang ako. Baka naman. Hindi. Walang contentment. No? Makontento tayo kung ano meron tayo. 'Di ba? Kahit meron lang tayong iPhone 15, makontento na tayo doon. Yun lang ang kaya natin eh. Bumalik tayo doon sa nagyayabang arrogance, pride of life yun. And everything that yung lahat ng bagay na ang hirap kasi sa Tagalog, that will keep you sinning. No? Everything that in this world that will keep you sinning. Marami yan. Kung iisa-isahin natin, abutin tayo ng 10:00 ng gabi dito. So, focus lang tayo dyan sa tatlo. And so, ang example dito ng isang jealousy din, yung sa kay Miriam ba yun? Miriam. No? Nainggit siya kay Moses kasi siya yung parang siya na yung naging leader, siya na yung may authority. So, nainggit siya. And then, pinarusahan siya ni Lord. No? Kay King Uzziah din. Dahil sa disobedience niya, nagkaroon siya ng leprosy. We are all spiritual lepers. No? Wala man tayo mga leprosy sa katawan natin. Sa buhay natin, nagkaroon tayo ng time na nagkaroon tayo ng spiritual lepers. Kahit ngayon. Bakit ko sinabing spiritual lepers? Para siyang leprosy. No? That our sins turns us into spiritual lepers. Bakit? Same like leprosy. Ang leprosy po, dahan-dahan siya. Unti-unti na hindi natin nararamdaman. Actually, alam ni Anito, sa bacteria family, yung ibang bacteria, nagre-replicate sila within seconds. Seconds, millions agad. Thousands per seconds. Ang leprosy, Bacterium leprae, nagre-replicate sila every 2 weeks. So mabagal. Mabagal siya. Kaya hindi siya na-detect kagad. You will have a full-blown leprosy after 20 to 25 years. So within that year, hindi mo alam may leprosy ka na pala. Kasi hindi siya na-detect noon. Pero praise God dahil din sa sa ngayon, 95% of the people are immune na sa leprosy. So parang as I've said earlier, yung sins natin, it kills us slowly. Nagiging manhid. Parang katulad din sa leprosy. Nagiging manhid sila. Kasi ina-attack ng Bacterium leprae yung nervous system natin. Aatakihin yon, yung start siya sa nerve ending. Kung mapapansin niyo yung mga lepers, yung mga kamay nila, sabi nila na naagnas yung katawan, natatanggal yung mga kamay. Hindi dahil doon. Natatanggal siya, napuputol siya. Kasi hindi mo alam na napapaso ka, nasusugatan ka na pala, naggagangrene na wala kang kaalam-alam. Napuputol siya doon. Yun. Yung kasalanan, yung spiritual lepers din, it is like, it's divorcing ourselves from God because of our sins. No? Dahil sa kasalanan natin, instead na tayo yung lumalapit sa Panginoon, because of the sin, we're divorcing ourselves from God. Even God is always ready to accept us. Sabi nga ni Annie kanina, we are always welcome, no? Kahit anong kasalanan natin. Pero dahil dito sa pagiging spiritual lepers natin,
nagiging manhid tayo, paulit-ulit yung kasalanan natin, hindi na natin namamalayan na paulit-ulit na pala. Nagiging ano na siya? Ang tawag doon? Help me. Naging habit natin. Naging habit na natin yung pagiging makasalanan. 'Di ba? Hindi na natin nararamdaman. Nakapansin nyo? Ako napansin ko noon. Every time, the more na may makasalanan, the more na marami akong kasalanan nagagawa, ang layo ko kay Lord. Ang sinisisi ko si Lord. Lord, bakit mo ako nilalayuan? 'Di ba? Yun pala, ako yung lumalayo. Dahil doon sa kasalanan. Yung kasalanan na yan, it divides us from the Lord. And we should always be grateful, no? Dahil pinadala yung nakaraang Sabado, last Saturday ba yun? Last Saturday yung may pinanood tayong video. No? We should always be grateful sa Panginoon, kay God the Father, na binigay niya sa atin ng si Jesus Christ. Dahil kung hindi sa Kanya, without Him, lahat tayo patay. Dahil no one comes to the Father except through Him. Spiritual lepers, it is also contagious. 'Di ba? Kung halimbawa, ikaw, sasama, kaya nga, mga kapatid, pipiliin nyo kung yung sinasamahan nyo. Let's say, ikaw, parang ikaw, Kristiyano ka, pero doon ka sumasama sa mga iba ang hindi bikers, hindi no bikers. Biker, hindi, 'di ba? You're walking with God. And hindi ko naman sinasabing huwag kayong sumama sa mga unbeliever. Mas maganda nga yun sumama kayo, pero kasi you will be the light to them. Pero usually, minsan, nadadala tayo eh. 'Di ba? So, katulad din sa mga kapwa Kristiyano natin, nakakahawa yung pagiging spiritual lepers. No, contagious siya, katulad ng leprosy. And sometimes nagiging stumbling block pa tayo doon sa tao na yon para lumapit sa Panginoon kasi makikita niya yung sarili natin na siya nga eh. 'Di ba? Bakit siya din Kristiyano siya? Ba't niya ginagawa to? Hindi ko na lang gagawin yung ganun, 'di ba? So, from lust of the eyes, no, hanggang naging flesh, hanggang wala nang remorse. Wala na tayong remorse. We keep sinning and sinning. Parang yung paggagawa tayo ng kasalanan, parang wala lang. Normal lang. And also, na-startan nyo na maglakad with the Lord, di ba? Huwag natin sayangin. Di ba? Kasi, maganda yung sinabi ni Annie kanina, no? Maging cycle na yung maglalakad ka sa Lord, tapos babalik ka ulit sa Kanya. Hindi yung lalakad ka with the Lord, magkakasala ka, babalik ka na naman sa Kanya, magkakasala ka na naman. Ibang cycle yon, no? Dapat in an increasing measure yung paglakad natin sa Panginoon. Diba? And of course, sa ating pangatlo, why did Luke have to highlight the fact that the only leper who returned was a Samaritan? Sa 10 yon, isa lang ang bumalik. No? Samaritan pa. Alam niyo naman kung ano yung Samaritan, 'di ba? Na daanan natin nung last week ba yun? Last week? Ba yung sila, foreigner sila dun sa Jerusalem. So, dito sa question na to, babalik tayo dun sa topic natin. Sa title natin, A Grateful Heart. Sa 10 yun, isa lang yung bumalik. Maitanong ko, when was the last time na nagpasalamat kayo kay Lord? When was the last time you've been grateful to Him? Last year? Dapat every day. No? Every moment of our life. Hindi lang every day. Every moment of our life. Yung mga simpleng bagay lang. Alam nyo, hindi naman, yung sabi ko nga kanina, hindi kailangan ni Lord yung thank you nyo. Gusto tayong turuan ni Lord
paano maging grateful tayo. Kung paano tayo magpasalamat. Ma-appreciate niya, ma-appreciate natin yung mga ginagawa niya sa atin. And also, itong scripture na to, itong topic natin today, it will always remind us na to be grateful, no, kay Lord. Katulad nga sabi ko kanina, hindi lang every day, but every moment of our life. And also, maging grateful din tayo sa mga partners natin. Sa mga kaibigan natin, di ba? Sa mga ka-work natin. Sa mga ka-work natin na naggagabay or yung parang you're naggagabay sa paglakad kay Lord. May mga ka-work tayong ganyan. May mga ka-work din, kasi may mga ka-work din ako na Christian. Meron ding mga ka-work na talaga. 'Di ba? Pero gusto ko rin yung sinasabi ni Annie kanina na we should always be thankful, no. At sabi din dun sa kanta, kahit anong season, nasabi ko na rin to dati, na kahit anong season ng buhay mo or pinagdadaanan mo, be grateful. Hindi lang yung magpapasalamat tayo sa Lord pag maganda yung nasagot yung hinihiling natin. 'Di ba? Naranasan niyo na ba na yung nasagot yung prayers niyo kung paano kayo magpasalamat kay Lord? Halos gusto niyo ipagsigawan kahit sa mga kapitbahay mo sa Facebook. Thank you, Lord. Pag hindi nasagot yung prayers, anong ginagawa? Nagagalay tayo kay Lord. Pag may pinagdadaanan. Instead, pag may pinagdadaanan tayo, be thankful, be grateful. Dahil ang Lord, He is working on you. Hindi mo maintindihan man ngayon bakit nangyayari. But in the long run, marirealize mo, oo nga no, Lord. Tama. Kung bakit ko pinagdadaanan na yun. Na-experience yun na ba yung ganon? And also, we have to focus our heart to the Lord, no? Yung mga simpleng bagay lang. As I've said earlier also, kanina, na the best gift na binigay, alam na natin lahat to, yung best gift na binigay sa atin is yung buhay ni Jesus Christ. Always remember, no, dapat maging grateful tayo sa buhay na binigay sa buhay na binigay ni Jesus Christ sa atin. No? He sacrificed His life for us. At yung pagiging grateful, hindi nga enough yun eh. Yung magpa-thank you lang tayo, hindi yun enough. Imagine niyo kung ano yung pinagdaanan niya. 'Di ba? Tayo, may pinagdadaanan tayo sa buhay. Hindi lang tayo nakabili ng kung ano pinagsasabi natin. Hindi lang nasagot ni Lord yung prayer natin kung ano pinagreklamo natin sa buhay. Gusto ko lang i-remind sa inyo na every time na, like, pagising sa umaga, should always thank the Lord. No? Simpleng ganon. Naalala ko kanina, sabi ni Pas Ems, sama daw ng mood ko nung nagising ako, tinanong pa niya si Kay, paano mo siya ginising? Actually, nagpapasalamat ako kasi pag gising mo, pag may nagising sa'yo, at pag mulat mo, gising ka, di ba? Hindi yung pagising mo, tulog ka pa rin. Naranasan niyo yun? Yung nanaginip ka, pagising mo, panaginip pa lang pala. Tapos panaginip rin pala. Di ba may ganun? Di ba? Hindi mo alam yun? Nako. Hindi ka bilokan. Joke lang. So, for our closing, do you want to get healed of your spiritual leprosy? Amen? Amen. So, look for the cure. Sino ang cure natin? Jesus Christ. Si Jesus Christ lang talaga ang maka-cure sa atin. As I've said earlier nga, yung sa naranasan ko noon, like lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, walang makapagbago sa akin noon, kundi si Jesus Christ lang. Walang sino man. Ni ang asawa ko, hindi mapabago ako. Si Jesucristo lang nakapagpabago ng buhay ko.
Hindi ko alam kung kailangan ko pang sabihin ito, pero yung sa cure, no? Our life should be Christ-centered. No? Hindi pwedeng you're walking Christ-like, no? Gusto mong maglakad na parang yung lakad ni Jesus Christ. Pero meron ka palang ibang version, no? Meron kang araw na dito, ngayong araw na to is Christ-like yung lakad mo, and then the other day ibang version ka. Hindi ganon, no? Dapat tuloy-tuloy. We should have unshakable faith. Living faith in action. Kasi kung wala kang faith, yung kanina, yung yung 10 na humingi ng na mapagaling sila. 'Di ba ang sabi? 'Di ba ang sabi anong sabi? Go, your faith has healed you, right? So yung faith, kung wala kang faith, hindi ka talaga mag-cure. And repentance, no? Kailangan merong true repentance. Hindi pwedeng yung, Lord, sorry, ginawa ko tong kasalanan na to. And then tomorrow, gagawin mo ulit. Parang niloloko mo lang ang Panginoon. 'Di ba? Kung sa'yo nga gawin yon, nagagalit ka, 'di ba? Paulit-ulit ka. 'Di ba? Oo nga. Oo nga. Paulit-ulit ka. Nag-sorry ka tapos bukas ulit, 'di ba? Hindi ganon. And of course, yung letter E. We have to encourage one another. No? Pag yung mga kasamahan natin, medyo nawawala sa landas, no? Kaya maganda yung kamustahin natin. Oh, nagkakamustahan lang tayo tuwing Sabado eh. hindi ba? Hindi. Tama yan. Dapat, anytime, kamustahin yung mga brothers and sisters natin. Kasi hindi natin alam, pangiti-ngiti yung mga yan, pero may pinagdadaanan din pala yung mga yan. But it doesn't end here. How can we be able to show our sincere heart of gratitude? May we have the heart like the Samaritan. No? We should always be grateful. So, glorify God with a loud voice. No? Be proud. No? Be proud. Be grateful. Be proud with our Lord Jesus Christ. And remember who you are every time you feel pride. No? Every time na makakaramdam ka na nagyayabang ka na pala, remember mo, ay, mali pala to. Diba? Every time na nagkakaroon ka ng lust of the flesh, lust of the eye, remember Jesus Christ. Na, ay, diba? Tandaan natin yon. And appreciate the people that God brings to your life. Yun. Ito yung sinasabi ko. Appreciate the people that God brings to your life. Kaya sinabi ko kanina, pasalamat kami kila Tay Carlo and Nay Paula, no, na kung hindi rin siguro talaga sila ay talagang nasa kamunduhan pa rin tayo. And as I've said earlier, thank God for the trials. The more the trials we have, the more na may experience natin si Lord. Kung wala kang trial sa buhay mo, kakailangan mo ba si Lord? Di ba minsan pag sobrang wala na tayong pangangailangan, nakakalimutan na natin ng Panginoon? Di ba? Parang, meron na ako lahat eh. Parang si Daniel Padilla. Sa'yo na lahat, di ba? Wala ka nang iniisip. So pag may trial tayo, be excited. No? May excite tayo. Wala na akong bike. May excite ka. May bibil sa'yo. Okay. And E, entangle yourself from worldly. Yun, di ba? Kung kanina, yung sins natin, we are divorcing ourselves from the Lord. Dito, kailangan tayo ang lumayo sa kamunduhan. Kung napapadpad na tayo sa kamunduhan, no? Kasi maganda yung sa kamunduhan, maganda yung takbo. Di ba? Maganda, smooth. Komportable yung buhay natin. Mahirap maging isang Kristiyano. Kung mapapansin nyo, lahat na lumakad na pagiging isang Kristiyano, like
sila Paul, sila Peter, 'di ba? Ni hindi naging komportable ang buhay nila. Pero ginawa nila 'yon para sa pagmamahal nila sa Panginoon, na naging grateful sila na nakasama nila si Jesus Christ nung nandito pa sa mundo. 'Di ba? Kung may pinagdadaanan kayo, mas mag-grateful kayo kay Lord. And F, fill your life with God's words. Siyempre, hindi pwedeng puro faith lang. 'Di ba? The word of the Lord is our bread. No? Pagkain natin 'yan. Pag hindi tayo nagbasa ng salita ng Diyos, paano natin i-feed yung natin? Spirit natin. 'Di ba? And then focus your eyes to yourself. Ito, papasok na naman ito dun sa pride of life. Huwag tayo mag-focus sa sarili natin. Focus tayo kay Lord. Kahit ano yung itsura mo, kaya mo na. Huwag na tayo magkulay ng buhok. Focus tayo kay Lord. And live a life of prayer and worship and praise. Ito yung pinakamaganda. No? Dapat hindi mawawala yung prayer, worship, and praise. Hindi lang every Saturday. Every day. Kayo sa bahay nyo, kahit kayo, pamilya lang, kayo-kayo lang, pwede nyong gawin yan. No? Prayer, worship, and praise. Kahit 3 lang kayo, 4 lang kayo. Kahit ikaw just mag-isa ka lang, okay lang. Pwede pa rin gawin yan sa apartment mo. Di ba? Kasi the more na ginagawa mo yan, the more na finifeed mo yung sarili mo. Tsaka hindi ka naman nag-iisa. Kasama mo si Lord and kasama mo yung mga holy angels. Amen? Amen. And for our challenge, do not just be a Christian by name. Hindi yung Kristiyano ka lang dahil hindi, iba. Do not be a Christian, literal to. Do not be a Christian just by name. By name. Mahirap maging isang Kristiyano. Kailangan, kahit hindi ka magsalita, makikita yung isang Kristiyano sa buhay mo. 'Di ba na-share sa inyo ni Pas MC Nay Paula noon? Hindi siya nagsasalita. Doon siya nainggit. Doon siya nadala. Nakita niya yung buhay Kristiyano sa kanya. Sana ganun din tayo, no? Magliwanag. Hindi bumbilya. Kundi yung buhay Kristiyano. And having a heart of gratitude is having a life of praise and worship. Amen? So, for our memory verse, Jesus is telling us right now, ito yung sinabi niya doon, stand up and go. Your faith has healed you. Amen? So, kung meron man tayong pinagdadaanan, no, remember that, pray, remember yung line na yun. Pupurihin ka sa awin, itataas ang aking tindig.